Babalik po tayo sa unang hirit. Kasama pa rin natin yung matalik na kaibigan ni Comedy King Dolphy, ang nag-iisang Tita Nova Villa. Tita, ano masasabi mo dun sa, syempre dito sa nangyayari kay Tito Dolphy, di ba gusto natin gumaling siya, pero biglang lalong lumakas yung clamor for him to be a national artist. Ano pong masasabi niyo tungkol dyan? Alam mo, hindi ko naman alam kung anong mga criteria dyan, ano, yung ganoon. Pero, ang sa akin is, why not? Alam mo naman, ang binibigyan ba ng award na ganyan ay kung ano ang nagawa mo para sa bayan, ano ang na-contribute mo sa iyong bansa, sa mga Pilipino, gano'n yun, ano? Sa mundong ginagalawan mo. Oo. Halimbawa, Anong katulad larangan Tito Dolphy sa larangan ng pelikula, larangan ng showbiz. Parang lahat pinatawan niya eh. Oo. Diba? Wala atang taong hindi At tumawa. saka, well-known, buong mundo, Worldwide kilala talaga siya, siya. yes. At saka, wala kang maririnig na mga negative na tungkol sa kanyang pagiging isang aktor, showbiz man, you know. Para sa akin, okay. Why not? Alam mo, aside from sikat siya na comedian, malaki ang naiambag niya sa industriya natin ng showbiz. Aside from that, yung mga tao na nanonood sa kanya, mga fans, mga may sakit na lumalakas. Pag napapanood siya, tumatawa, nakakalimutan ng sakit. Oo, yung ganoon. Paborito siya ng lahat. At wag na yon ang ating mga naririnig sa lahat ng tao, hindi lang sa artista. Ang mga kanyang mga tinulungan. Hindi siya nagsasabi na tumutulong siya sa Napakarami. Naging saksi ako dyan kasi sa shooting, sa taping, ang daming lumalapit. Kahit hindi niya kilala, hihingi ng tulong. Pero hindi sila umuuwi na wala silang dala na tulong mula kay Yung Tito sa ano Dolphy. din sa Baclaran yata, pag pumunta si Tito Dolphy, ganun din sana yung mga tao nakikita siya, inaabangan siya, inaabutan niya. Di ba? Alam mo, may mga ilang pelikula rin na nakasama ko siya. Plus, 13 or 14 years kami sa Home Alone. Every week kasama mo, ano? So, kilala mo na yung mga dumadalaw sa kanya mga tao, ganon. Merong isang tao, noon pa yun, because ang first tambalan namin is Daigdig ng Fantasya under Dilanor Production. Dilanor is Ronald. Sino si Ronald? FPJ. FPJ, Yan. Siya rin yun. So, dalawa yung production niya, FPJ tsaka Dilanor. So, yung Dilanor, gumawa ng fantasy movie. Yes. Ako yung, yung fairy, na gano'n, na in love siya, gano'n. I was only 17 years old. Oo, Tito Dolphs noon, ay, bata, pogi-pogi, gano'n, ano. Tapos, doon pa lang, nakikita ko na yung taong yun nakasakasama niya. Hanggang sa matagal na panahon, may mga ginawa akong pelikula sa kanya, kasi sila ni Nida Blanca, hanggang sa nakasama ko na siya. Laging, nung nawala na yung taong malaki na yon na may hawak na attaché, na malaking attaché, napunta naman sa kanyang mga manager, sila Conde, ganyan, mga alalay niya, lagi may attaché. Ano ba yung attaché na yan? Noon ko pa nakikita, 30 years, 40 years ago. Yun ang tinatawag ni Nay Lolit na magic click. Ayun ba yun? Oo nga pala, pag binuksan mo, click, gaganon. Sabi ko, ba't lagi may attaché? Hanggang sa, ba't ang damit laging tao sa make-up room? Aside from, of course, nandun yung mga anak na every week, dinadalaw yung tatay nila. Marami iba-ibang klaseng muka. Ano ba? May iba bang negosyo sa Tito Dolphy? Ano ba yan? Sino ba yung mga yan? At saka yung, ang tagal patawagin, magte-take na kami. Kasi, ilan ang mga tao na nandoon. Na nahihiya naman. Binibigyan niya ng oras talaga. Oo, binibigyan niya ng panahon sila. At hindi pa tapos yung kanilang negosasyon, whatever. Mas makikita mo, nung dumating yung mga yon, halos mga luhaan, yung mga malulungkot, yung mga ganon. Mamaya, after 1 hour, 2 hours, Nakangiti na sila. Niyayakap na siya. So, yung mga alalay, tanong-tanong ako, sino ba yung mga yun? Yung isa na sunugan. Yung isa, yung mother-in-law inatake.
yung isa. Yung, ang daming Usual story. problems, laging meron. Laging meron. Weekly yan, weekly. At tuwing taping, parang padami ng padami ang nagmamasahe sa kanya, di ba? Isa sa kamay, isa sa kapa, lahat ng limbs meron. At habang nakikipagkwentuhan siya, talaga, minamasahe na. Parang human massage. Kasi, kami dito. Sa limbs, sa likod, yan. Nakasama na sa kanya yung say sobrang no, masahe. stop. Kayo po, because a lot of people sa inyo wanna pong do it. personal na, yung pagkakaibigan po rin nyo, ano po yung talagang treat niya na gustong-gusto ninyo? Malambing ho ba siya? Hindi siya malambing, kundi ano kasi siya, yung pagiging humility, yung Humble. Okay. yeah, that virtue of humility, puno siya nun. Oo nga, Si kitang-kita. humility siya. Yes. Ganon. He's very humble. Hindi niya pinagyayabang yung mga ganyan. Kung ano man Achievements, yes, and all that. achievements, mga ginagawa. No. Basta, si soft-spoken niya, mahinaon magsalita. Ano yung mga paborito niya? Kunwari pagdating niya sa set, kape ba? Yung mga ganun, yung parang through the years, ito niyo may habit siya na paulit-ulit. Mahilig sa kumain. Talaga po. Oo, he loves to eat. Pero siya yung nagdadala sa amin ng pagkain. Di ba? Favorite niya, yung Hisons. Na-bake siya. Okay. Minsan siya yung 50 years nagpapabili yata siya. o 40 years. Siya ang suki nun. Kaya pala lumaki. Maraming salamat, Nova, Tita thank Nova. you po. Thank you so much for your time. Sayang, ang dami-dami pang pwedeng pagkwento. Marami. Ang dami-dami pang mga Ibang show naman. Ibang show. Pag nag-extend na tayo, mahaba-haba yan. Correct. Pero thank you very much, Ms. Nova Villa. At least, nakikisa po ang unang hirit sa pagdarasal para sa agarang paggaling ng ating Comedy King, Dolphy. Pagkagalit po agad ang unang hirit. Ang Super Swan, saludo sa larong Pinoy. Sa kainan